So, na-approve na ang study permit mo. Congratulations! Pero, ito yung tanong, ano nang gagawin mo next? 'Di ba? Kasi honestly, dito nagkakaroon ng problema yung iba. So, akala nila tapos na, pero actually, dito pa lang nagsisimula. So, in this video, I'll walk you through kung ano yung mga next steps mo from before ka umalis ng Pilipinas hanggang sa pagdating mo dito sa Canada. Hello guys! Welcome sa aming channel, Rick and She. Ako pala si Sheila. So for this video, pag-uusapan natin, kapag na-approve na kayo sa study permit, ano na ang gagawin nyo next? So pag-uusapan natin, ano ba yung mga documents na dapat yung dalhin dito sa Canada? Ano-ano ba yung mga expectations sa airport? Tapos yung first week nyo sa Canada at saka yung reality check kung ano ba talaga ang buhay dito. So tara, let's start! Yan guys, so before you fly, unang-una, bago ka umalis ng Pilipinas, make sure na kumpleto lahat ng documents mo. Kagaya ng passport, study permit approval letter, school documents, at saka yung proof of funds mo. Kasi importante yan guys, pagdating nyo dito sa airport sa Canada, kasi yan yung mga hahanapin lahat sa inyo. And ang tip ko sa'yo, i-hand carry mo lahat ng mga documents na ito. At huwag mo siyang ilalagay sa check-in baggage mo. Yan guys, so sa airport dito sa Canada, pagdating nyo dito, dadaan mo na kayo sa immigration. So dito mo ibibigay yung mga documents na dala-dala mo. And then dito rin nila ipiprint yung actual study permit mo. Minsan, tatanungin ka lang nila ng basic questions like, anong school mo, saan ka titira. So just be honest and calm. Yan. So, first week in Canada. So, ito yung pinaka-importante. Sa first week mo, kailangan mong ayusin agad yung mga basics, kagaya ng SIN number, para makapag-work ka, bank account, phone number, at saka transit card. Kasi without this, mahihirapan kang mag-adjust. So, para sa SIN number, pwede kayong mag-apply online o kaya sa Service Canada na malapit sa inyo o kaya by mail. So, ang requirements is study permit, passport, or birth certificate. And then sa bank account naman guys, so ang requirement is passport, study permit, tsaka proof of enrollment. Yan. So mga major banks dito, kagaya ng Scotiabank, TD, CIBC, tsaka RBC, nag-offer sila ng free student accounts para sa mga newcomers. Yan guys, no. Sa phone number naman, para makakuha kayo ng Canadian phone number, so kailangan nyo ng passport nyo, study permit, at saka ang Canadian address. So pwede kayong pumunta sa mga mall, merong mga mobile shop doon, kagaya ng Rogers, yan, Bell, ano pa ba? Telos, yan. So, meron din sa mga grocery stores, kagaya ng Walmart, ng Superstore, tsaka ng Costco, may mga mobile shop sila. So, pwede rin kayo doon kumuha ng Canadian phone number. Yan. So, last naman is transit card. So, dito kasi sa BC, meron kaming Compass card na tinatawag, yung blue siya. Yan, ipopost ko dito. So, yung Compass card, guys, pwede nyo siyang bilhin sa Compass vending machine malapit sa train station, or di kaya pwede kayong umorder online and then isi-send na lang sa inyo by mail. So, pwede kayong mag-load. So, loadable siya. And then, pwede nyo siyang loadan din sa mga vending machines, or pwede nyo i-connect yung inyong debit card or credit card. So, magre-register kayo online sa website ng compasscard.ca. Yan. Tapos, i-register nyo rin doon yung card nyo, debit card or credit card, and then doon nyo siya loloadan. Yan. So, mas may discount kasi kapag ginamit nyo yung Compass card nyo. Pwede rin naman kayo magbayad ng cash. Pwede rin kayo magbayad gamit yung debit card nyo or kung meron kayong credit card. Pero, mas makakatipid kayo pag Compass card yung ginamit nyo. And then, guys, kapag full-time student kayo, pwede rin kayo makakuha ng UPass. Yan. So, yung UPass is for full-time students. So, i-apply nyo rin siya online. And then, mas malaki lalo yung discount ng UPass kesa sa mismong Compass card. So, ayun guys, ang kailangan nyong i-gather lahat sa first week nyo dito sa Canada. Yan. So, reality check. So, ito yung part na sana may nagsabi sa mga students bago sila dumating dito sa Canada. So, hindi ganun kadali ang buhay dito. Akala nila before, madaling kumita. Pero pagdating nila dito, na-realize nila, kailangan mo talagang pagtrabahuhan lahat. So, hindi instant, di ba? Pero at the same time, dito mo rin matututunan at ma-appreciate lahat. So, every dollar, every effort. Yan. So, kasi minsan napapanood natin sa social media, no?
wow, ang ganda naman sa Canada. May snow, may autumn, may four seasons, diba? Spring, summer, fall, at saka winter, diba? So, parang nakakaengganyo. And then, pag nag-work ka, syempre, kikitain mo dollars, Canadian dollars, diba? So, aside sa pag-aaral mo, magkakaroon ka ng Canadian experience, diba? So, parang napakaganda. Diba, pag inisip mo, wow, ang ganda naman nun, Canadian, experience, diba? Para wow, big time, diba? Pero hindi natin alam, behind nun is hard work, 'di ba? Sacrifice. So kailangan handa kayo doon, 'di ba? Bago pa lang kayo pumunta dito sa Canada, ihanda niyo na 'yung sarili niyo. Dahil hindi naman puro saya ang buhay, 'di ba? Syempre masaya, bagong experience, bagong lugar, bagong country, 'di ba? Pero syempre, aside from that, may mga sacrifices din dapat. Kailangan mong mag-aral, and then pag nag-work ka at the same time, nag-aaral ka, nagwo-work ka pa, di ba? So, hindi madali yun, di ba? Working student. And then, syempre, yung weather, so especially sa mga kababayan natin dyan na hindi sanay sa malalamig na lugar, di ba? So, dito kasi sa amin, medyo balance naman. Hindi super lamig. Di tulad sa ibang mga province, kagaya ng, sabihin natin sa Manitoba, sa Saskatchewan, di ba talagang -40, -30. So, dito kasi sa amin, guys, siguro -10 na yung pinakamalamig. Dito sa amin, guys, ha. So, depende kasi kung nasaan kayo. So, kailangan ihanda nyo yung sarili nyo sa mga reality na yun. Yan. Pero, don't worry, guys, kasi if nalagpasan nyo lahat ng iyon, hardship, sacrifices, syempre, worth it naman lahat yun, guys. Kasi magkakaroon kayo ng Canadian experience, di ba? Magkakaroon kayo ng chance na makapag-apply ng permanent residency. And then, if makapasa kayo, ma-approve kayo ng permanent residency, and then Canadian citizenship, di ba? So, lalo na sa mga kabayan natin dyan na may mga family, di ba? So, pag na-PR kayo, pwede nyong dalhin yung family nyo dito. Di ba? So, yun yung fruits of your labor, di ba? So, if na-approve na ang study permit nyo, congratulations ulit sa inyo, no? I'm very happy for you. But make sure ready kayo. Hindi lang sa documents, kundi sa reality dito sa Canada. So, if nakatulong po ang video na ito at nagustuhan nyo po ang video na ito, please po, pa-like po, pa-share po, comment, and pa-subscribe na rin po, no? And pa-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa next video namin. So, thank you guys for watching and see you again next time po. Bye-bye po. God bless.